So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po, ito yung sobrang trending nito kahapon eh. Regarding nga po dito sa meeting de Avance or sa kick-off rally ng alyansa po ni PBBM para po sa Senado. At dito mga kababayan, nakita po natin, 'di ba, ito. Sino to? Si Aimee. So sabi dito change of heart, 'di ba? Look, senatorial aspirant and presidential sister Aimee Marcos received a warm welcome from the crowd during her introduction at Alyansa para sa Bagong Pilipinas Proclamation Rally inside the Ilocos Norte Centennial Arena. Okay? This is the first time Aimee joined Alyansa since withdrawing from the admin senatorial slate last year following the tension between President Ferdinand Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. Si Aimee Marcos po kasi nag-withdraw yan, 'di ba? Nag-withdraw po si Aimee Marcos para po makasali po sa senatorial slate po ni PBBM. So kahapon nagulat po yung mga tao kasi po ito po yung first time na sumama ni Aimee Marcos sa isang pagtitipon na katulad nito. At nangyari po ito sa Ilocos Norte. 'Di ba? So ang tanong ko sa inyo mga kababayan, sa susunod na araw, meron po silang kick-off rally naman sa Iloilo. Sa Iloilo. Sa tingin nyo ba, si Aimee pupunta sa Iloilo? Kasi ito mga kababayan kasi ito, Ilocos Norte ito Ilocos ito eh. Kung hindi pumunta dyan si Aimee, hindi lang po si PBBM ang nainsulto dito. Pati po mga taga Ilocos Norte may insulto po dito. Siyempre, wala siyang choice. 'Di ba? Kaya pumunta si Aimee diyan kasi baluarte niya yan eh. Alam naman di siya pupunta. Ang tanong dito, kailan ba? Sa 13? Bukas pala. Bukas. Bukas po, yung rally naman po bukas sa Iloilo. Ang tanong dito, pupunta ba siya bukas? Yan ang tanong natin. So ngayon mga kababayan, ito na. Meron po kasing request si PBBM na dapat daw po vote 12. Actually, ang point natin dito, paano tayo makakapag-garantiya na si Aimee Marcos magiging pabor sa kapatid niya? 'Di ba? So tingnan niyo to So ito post ko to kahapon 'di ba? Itinaas ng kamay ni Aimee kahit na hindi ko pa din siya iboboto. Ang tanong dito, kayo ba iboboto niyo pa rin ba si Aimee? 'Di ba? Iboboto niyo pa rin ba si Aimee? Kahit po tinaas na po ni PBBM yung kamay niya. Kasi ang point dito mga kababayan, ito yung point ko dito Ang sabi po ni Presidente Bongbong Marcos kahapon, huwag na tayo bumalik sa nakaraan. Huwag na tayo bumalik sa tokhang. Huwag na tayo bumalik sa patayan. Huwag na tayo bumalik sa mga panahon na tayo po ay tuta ng China. So, ibig sabihin nun, bulok po ang Duterte presidency. At alam naman po natin na si Aimee Marcos, maka-Duterte po talaga yan. So ngayon, paano tayo makakapag-garantiya na hindi na tayo babalik sa nakaraan kung merong Aimee Marcos na maka-Duterte? Kasi una sa lahat mga kababayan, naintindihan ko naman kung bakit kailangan isama ni Aimee. Nakaka-insulto naman po talaga, at saka ang pangit po talaga sa optics kung hindi kasama si Aimee Marcos sa slate ng presidente. Pangit naman talaga. Pangit yun. At saka baka mabalikan pa ang presidente niyan. 'Di ba? So at least ngayon mga kababayan, sinama po si Aimee sa senatorial slate nga po ng ating presidente. Bahala na si Aimee kung anong gagawin niya. Ganun na naman yun Kasi ang point ko dito mga kababayan, kung sabi ng ating presidente Bongbong Marcos na wag na tayo babalik sa nakaraan, dapat wag na natin iboto si Aimee. Kasi una ito tingnan nyo to pakita ko sa inyo kung bakit ko sinabi yon. Tingnan nyo to, tingnan nyo to. 1 day ago, isang araw pala nakakalipas. Sabi ni Aimee, muling iginiit ni Aimee Marcos na lalabanan niya hanggang dulo ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang panayam, sasagot kita
ng 105.9 True FM, sinabi ng senadora na akselang ito ng panahon at pera. Oh. So ngayon mga kababayan, one day ago, sabi ni Amy Marcos, haharangan niya po yung impeachment. Pagkatapos, pagkagising niya kinabukasan, biglang kasama na po siya sa PBBM, dun po sa alyansa ng Bagong Pilipinas, sa kick-off rally. So, ano yon? Kaka-interview mo pa lang, pagkagising mo, ay, ayoko na kay Sara. Ganun ba yon? Kasi, nakuha niyo yung point ko mga kababayan, kung gusto talaga natin na wag nang bumalik sa mga nakaraan ng mga Duterte, dapat hindi kasama si Amy. Hindi, tayo ako pro-government ako at sinusuportahan ko po yung presidente. Pero may mga bagay naman po talaga na may mga bagay na kailangan natin mag-isip. Ano ba? Tingnan nyo to One day ago pala, kasasabi mo lang, ayaw mo ng impeachment, haharangan mo kahit ano mangyari. Tapos kinabukasan, nandun ka sa kick-off rally. Parang contradicting naman yan. Meron pa yan dito Sabi niya dito tingnan nyo. Pwedeng hindi namin maitanong dahil yan ay isa sa mga mainit pong pinag-uusapan ngayon. Kamustahin ko muna. Ano na po ba talaga kayo ni VP Sara? Friendship okay over na ba? Or kalma lang, parang tahimik muna tayo. Wag munang Hindi, kaibigan ko naman yun. At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon, siguro mahigit 20 years, walang maglilibing sa tatay ko. 4 na pangulo, isa pinsan pa niya. So yun pala ibig sabihin nun. Okay. Tumatanong ka ng utang na loob. So yung utang na loob mo muna yan, ano ba yan? Habang buhay ba yan? Actually, kung nagbabayad ka ng utang na loob, nakabayad ka na. Naging presidente na nga si Duterte, nakapagnakaw na sa Parmali, pumatay pa ng 30,000 na tao. Doon pa lang, bayad na bayad ka na. Di ba? Agree ba kayo doon? So ito pala pinaka-reason ni Amy Marcos kung bakit patuloy siya na sumusuporta sa mga Duterte. Sabi nga ng kapatid mo wag na tayo bumalik sa nakaraan. Ikaw naman, di ba? Sumusuporta ka pa rin doon sa nakaraan. Ngayon, kung sinasabi mo pala dito na hindi, ilang dekada nang hindi napapalibing yung tatay ko utang na loob ko yun. Nakabayad ka na. Matagal ka ng bayad. Yung 30,000 na namatay ng mga Pilipino, doon pa lang bayad ka na. Doon pa sa mga Parmali na ninakaw na bilong-bilong piso, doon pa lang bayad ka na. Doon pa lang sa pagiging tuta tayo ng China, di ba, na ginawa tayong prostitute ng mga pogo, doon pa lang bayad ka na. Anong klaseng pagbabayad ba yan habang buhay ba yan? Taka-tanga mo naman. Ano yun? Paano, nung bastusin pa lang ni Sara Duterte yung tatay mo. Sabi ni Sara Duterte, yung tatay mo, on public sinabi ni Sara Duterte yun. On public, yung tatay mo, ipapahukay ko yan, itatapon ko yan sa West Philippine Sea. Doon pa lang bayad ka na. Binastos na yung tatay mo, doon pa lang bayad ka na. Ano sinasabi mo dito? Kaya nga sabi ko sa inyo Ako gusto ko yung 12-0. Pinipilit ko na iboto yung 12-0. Tulad nga po ng gusto ng ating presidente. Ang tanong, kung kasama si Amy Marcos doon, para tayong bumalik sa nakaraan. Alam niyo, nakakatawa pa dito mga kababayan. Ito balikan natin yan. May mga Ilocano ba dito? May mga Ilocano ba diyan? Hindi kasi nakakaintindi ng Ilocano ng Ilocos press 1 ka sa mga Ilocano. Press 1 nga ako, may mga Ilocano diyan. Kasi meron ako napansin dito Ito Ito yung speech ni Amy. Ayan, Marwan, yan. Marwan, si Cherry. Cheryl, ikaw, Ilocano ka? Talaga? Ilocano ka, Cheryl? Yan ka na naman tingnan nyo to Ako nagtataka lang talaga ako na si Amy ba talaga marunong mag-Ilocano? Bakit kasi si Ai Chang, di ba? Bakit Bakit meron kang kodigo? Tingnan nyo yung speech niya. Tingnan nyo. Tapno dumawat manen titulong yo.
kasla kini lolo ko, Diputado Mariano. Kita nyo, di ba? Tingnan nyo si Amy. Naging Ilocano, merong kodigo. O, di ba? Ano yan? Tingnan niyo makikita ninyo na pagiging trying hard eh. Kasi si PBBM, mga ka-streetwise, no? Si PBBM, si Presidente Bongbong Marcos, nung nag-speech po sa Ilocos, nagtagalog. Nagtagalog. At si PBBM po, no, na kita ko po talaga na nag-Ilocano siya. Magaling siya mag-Ilocano. Oo. Pero si Amy, nagtataka lang ako, kung talagang marunong siya mag-Ilocano, bakit meron kodigo? Oh. Ni tatang ko, ni Apolacay, ti orig nga Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr., kenda kami, ni ading ko, Presidente. So alam nyo nakakatawa dito, ginagamit po ni, alam nyo nakakatawa talaga si Amy, no? Ginagamit ni Amy Marcos yung tatay niya sa kampanya. Di ba? Ginagamit po ni Amy Marcos sa kampanya yung tatay niya si Ferdinand Marcos Sr. Okay lang yun. Walang problema sa akin yung kahit medyo gas-gas na yan. Pero ang problema din ni Amy Marcos, ginagamit din po ni Amy Marcos yung tatay niya para protektahan ng mga Duterte. Ayun po ang pangit dito. Oh. Ano ba sabi niya kanina? Utang na loob ko sa mga Duterte. Kung bakit napalibing yung tatay ko. Pati tatay mo ginagamit mo para suportahan ng mga Duterte. Parang nakakawalang gana naman yan. Ay, Diyos ko. Ewan ko dito, no? Kanya, continue nga natin to. O, sabi niya dito, Or kalma lang, parang tahimik muna tayo. Wag mo nang Hindi, kaibigan ko naman yon. At saka talagang tinuturing ko malaking utang na loob kay Presidente Duterte. Ilang taon, siguro mahigit 20 years, walang maglilibing sa tatay ko. 4 na pangulo, isa pinsan pa niya. Ayaw talaga siya ilibing Pero si PRRD, talaga naman niya inilibing yung tatay ko. Hindi popular yun nung panahon na yun. At saka ako bilang panganay, papasalamat talaga ako. Tapos yun nga, yung 2019, kinampanya ako ng bonggang-bongga. Naging senador ako noong 2022. Sinamahan ni VP Sara si Bongbong. Kaya nanalo sila ng todo-todo. Kaya matindi rin ang utang na loob ko sa mga Duterte. Talagang napa-speechless ako dun Kita nyo, di ba? Ayos talaga no? aminin ko at mananatili yun. Kaya't yun nga, yung sa impeachment, yung sa ICC, ayoko kasi ng gulo. Kaya sinabi ko, nako, lalabanan ko yan hanggang dulo. Ayoko ng ganyan Miski yung kay Bongbong, ayoko rin ng gulo. Kita mo, di ba? Sabi ni Amy Marcos, yung impeachment ni Sara Duterte, lalabanan ko yan hanggang dulo. Lalabanan ni Amy Marcos ang impeachment ni Sara hanggang dulo. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos, huwag na tayo bumalik sa nakaraan. So ano ba yung nakaraan na yon? Duterte. Tapos ikaw, lalabanan mo yung impeachment. Parang napaka-contradicting naman nun, Amy. Ako pinipilit yung pinipilit yung intindihin kung anong klaseng strategy ba ginagawa ni Amy. Pero kung ang mangyayari kasi dito, kung mabubuhay po tayo at maniniwala po tayo at susundin po natin yung logic ni Amy Marcos na kaya niya sinusuportahan ang mga Duterte dahil sa mga utang na loob, sige, ibigay natin. Kayo may utang na loob kayo, kami wala. Kayo, ikaw, malamang ikaw. Malamang ikaw lang. Ikaw mag-isa ka. May utang na loob ka sa mga Duterte. Kami, wala kaming utang na loob. Sila pa nga may utang sa amin Nakakadismaya naman tong ginagawa ni Amy. Diyos ko. Sa totoo lang, nakakadismaya ito. No? Okay. So yun mga kababayan, so kayo po ba? Alam ko, kanya-kanya tayo dito sa mga boboto sa 2025 election. Tayo po, kanya-kanya po tayo. Diba? Kung gusto nyo iboto si Amy, walang problema yan. Diba? Kung gusto nyo iboto yung 12, okay lang yan. Pero syempre sa akin lang po, sinasabi lang po natin yung totoo. Kasi hindi naman po tayo nako-content nang walang ebidensya. Tayo, may ebidensya tayo dito. Si Amy Marcos po talaga is tumatanaw lang ng utang na loob kaya sumusuporta sa mga Duterte. Which is para sa akin, matagal na siyang bayad. Diba?
Kasi hindi pwedeng utang na loob. Kasi ayan ang problema sa ano eh. Sa kultura ng mga Pilipino eh. Kapag tumanaw ng utang na loob habang buhay. Pero wag naman po sana natin dalhin ito sa public service. 'Di ba? Public servant ka, Amy. 'Di ba? At wala kaming pakialam sa utang na loob na sinasabi mo. O, 'di ba? So yan no, so diyan po sa Team Replay no, ano nga po masabi niyo nga po dito sa content natin ngayon. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, diyan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa next topic. Next topic pa ako, last na lang to.